I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan. Filipinos and OFW, shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Ay nako, mayroon tayong very good news for everybody. Ay nako, congratulations sa atin, no? Lahat ng mamamayang Pilipino, walang kulay-kulay. Ito para sa atin yan mga kababayan. Okay? So, itong good news natin, talaga nakaka-overwhelm, nakakatuwa yan, di ba? Pag ganun, ang isang pangulo ng bansa, yung mga magagandang idea niya, magaling siya mag-solusyon sa mga problema, di ba? Kulang man ng 6 years, at least may nakikita tayong progreso sa kanyang pamumuno. Okay? So dahil dito guys, napakaganda ito. So basahin po natin, sabi po dito no ng public life. Okay? Sabi grabe ito mga bes, nakakatuwa naman. Di ba? All aboard ADB green lights final. $1.45 billion ito guys, funding by for Malolos Clark Railway Project ng Asian Development Bank. Ay grabe ito si Asian Development Bank mga bes. Baka ito yung tubo ng mga kababayan. Yung ginto ni dating Pangulong Marcos Sr. Alam naman natin ng EDB guys So dahil, pero alam nyo may napapansin ako. Bakit ito si Pangulong Marcos Jr., no? Bawat malalaking proyekto niya, walang pasabi-sabi Kumbaga, diretso kaagad approve. Tulad yan, $1.45 billion, approve kaagad. Oy, di kayo naloka. Ang tindi nito mga bes, Para kumpleto detalyado, basahin ko, okay? All boards, ADV, green lights, final. Final na, $1.45 billion agay for Malolos Clark Railways Project. Goes another big very good news for everybody. Another good news para sa lahat mga kababayan. Sabi dito, big moves are happening in the Philippines transportation literally. Ayan. The Asian Development Bank, which is an EDB, just give the green lights on a whopping $1.45 billion in funding for the Malolos Clark Railways Project, MCRP, sealing the deal as the second and final tranche of its massive financing. Goes. Guys para sa kaalaman nyo baka mamaya may mag-credit na naman dyan. Ito mga kababayan, hindi po pa napatayuan kahit isang poste. So, ibig sabihin, mamaya sabi ng DDS, ikikredit ito sa Duterte. Mali, hindi po. Magbasa po kayo, kaya pakinggan nyo nga wala pang poste na pinatayo ito. Kaya nga sabi ko, abangan po natin ang groundbreaking nito. Okay? Napakaganda ito para po ito sa lahat. Okay? Sabi po dito, if you ever dream of hopping on a fast, eco-friendly train that takes you from Central Luzon to the metro or even to the airport without the headache of traffic, then this is the project to watch. Goes. Diba guys? Malaki ang katulungan nito, lalo po yung heavy traffic natin dyan sa Maynila. Ang pinakamaganda rito mga kababayan, sasakay ka galing Central Luzon, no? Pupunta ka ng Maynila, tapos bukas ang flight mo, aalis ka madaling araw, pagbaba mo, airport na. Pwede kayo naloka, tanggal sakit sa ulo, at iwas traffic. Wow. Sino ba naman hindi matutuwa pag ganito guys, di ba? Ang laki ng katulungan nito. Bakit hindi natin bigyan, no? Si Pangulong Marcos Jr. ng more years pa para ma-extend ang termino niya. Tingnan natin,
pag hindi maging number 1 ang bansang Pilipinas sa buong Southeast Asia at sa buong mundo. Sayang yung skill itong Pangulo na ito, guys. Dapat to gawing Prime Minister no? O ayan, tuloy. The Malolos-Clark line is a 53.1 kilometer stretch of the even more ambitious 163 kilometer north-south commuter railways. And SCR, this isn't just another train project. It poised to reshape mass transportation in the country using disaster-resilient design and state-of-the-art tech. The MCRP will include regular commuter train, express train for high-traffic station, and get this, the country first airport express trains connecting directly to Clark International Airport. Talk about leveling up. Goes. Maganda talaga ito, mga kababayan, sapagkat sabi ko nga, sasakay ka galing Maynila, halimbawa punta ka doon ang flight mo sa Clark International Airport, sumakay ka ng MCRP. Pagbaba mo, airport na nga. 'Di ba? Maganda 'yan. You see, at least iwas traffic. Mga bes. And this is good news talaga para sa atin lahat. Sa mga DDS, sabihin nila, pag under the Marcos administration, pag i-credit mo kay Pangulong Marcos Jr., sasabihin, pera ng bayan yan, if loan ito, at least, alam nyo kung saan napunta ang pera ng bayan. Hindi po yung binulsa. Gets nyo ba? Mga dilis? Nanahirap sa inyo Puro kay kuda. Sasakay rin naman kayo dyan. Makikinabang rin kayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, wala kayong karapatan na magsabi na, pera ng bayan. Alam na alam nyo naman, pera ng bayan yan Oo, pera nga ng bayan. Pero lagi nyo rin tandaan, batas po yan. Batas po yan, karapatan natin magbayad. Ako nga, malaking binayad ko sa tax. Walang problema. 'Di ba? Karapatan yan ng bawat Pilipino, obligasyon yan kasi batas po yan. Yan ang batas. Okay lang sana kung hindi po batas yan, may karapatan ka manumbat. Pero dahil batas yan, wala kang karapatan manumbat kahit sino. Hindi, totoo. Real talk tayo, guys, Ang pinakamaganda dito, alam po ng administrasyon kung saan ilalaan ang pera ng bayan. 'Di ba? Napupunta sa dapat napupuntahan at nagagamit din ng mamamayang Pilipino. Pagdating ng araw, maalala natin na si PBBM, sasakay ka sa MCRP, sabihin mo, project ni Pangulong Marcos Jr. yan. Lagi nyo tandaan, mag-research kayo para alam nyo kung anong araw, kung anong year umpisa yung project. Tulad nito, wala pang poste na nakatayo, nagkaroon na ng sign agreement dyan. So dahil dito, mga bes, ayan, tuloy, this is one of the biggest project financing ADB has ever done in Asia and the Pacific. Goes. Biro nyo yun? Itong pinakamalaki daw na naging financing ng ADB has ever done in Asia. Hindi pa nangyari. Ngayon lang sa Pilipinas. Also the Pacific. Goes. Thank you, ADB. Diba, guys? Said ADB Philippines Country Director Pabit Ramat Sara Sandran. Ang hirap pangalan, It's a huge step. It's a huge step nga towards a world class. Woohoo! Diba, guys? Class transport system that can attract investment, create jobs, and boost economic growth. You see, guys, narinig nyo yun? Di maganda yan. Sabi ko nga sa inyo, bigyan natin ng ilang taon na mamuno si Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo, susugurin tayo ng mga investment Kasi ang pinaka-goal talaga ni PBBM is paganda ng Pilipinas. Alam niya yung pinakapuno, paano palaguin ang ekonomiya ng bansa, paano mabigyan ng trabaho ang sambayan ng Pilipino na magiging zero rate na nagkaroon na lahat ng trabaho, except na yung mga bagong silang. Di ba, guys? Ganun kagaling si PBBM. Ito baka hindi nyo alam. Yung project ni dating Pangulong Digong, 119 po yun
119 po, tapos 12 lang po ang natapos. Tapos yung the rest po doon, tinapos po ni PBBM. Yun pinakamaganda. Tinapos. Oh, ilan lang naman yun, pero tinapos niya talaga, mga kababayan. Tapos, tuloy. But beyond the cool factor of airport express trains, ayan, there are real environment impact here, shifting more peoples from private vehicles to mass transit means lower greenhouse gas emission. Oh, diba? Social. A win for both commuters and the planet. Social. Ganun talaga. Diba? Pag magaling ang Pangulo, maraming kaparaanan. O, ito kasi si PBBM marami kasing magandang idea, no? Ang galing niya talaga mamuno, sayang. Sana lahat ng presidente ganun. And let's not forget how this will help decongest Metro Manila and spark regional development. The MCRP will link up to the Central Luzon Corridor, unlocking new opportunities for the business and communities along the way. What the heck? Sabi ganun, ano? Ang ganda nito. So, hindi lang ito guys, hindi lang itong MCRP na ito. Kung itong MCRP na ito, tapos yung susunod na Pangulo, dudugtungan niya na naman. 'Di ba? Dudugtungan niya naman mula Clark to Baguio. Ano guys ang kapalagayan nyo? Matindi ito guys. Ang ganda siguro. Ano? Yung mga bus na sa terminal, medyo magbawas-bawas na. Ang kita nila. Ibig ko, yung iniisip ko kasi, pag ito kasi natapos yung MCRPA, ika nga, what if yung susunod na Pangulo, tapos gagawin niya from Clark to Baguio? O, di kayo naloka. Ang ganda, no? Ay, nako, si Congressman Sandro makagagawa na. So, tuloy, mga kababayan, the first tranche of the financing, 1.3 billion was approved in 2019 and has already been fully utilized. Oh, see? Oh, now, with this final chunk in place, it fully stream ahead. Ayan. So, EDB isn't going it alone. Japan International Cooperation Agency, JICA, is on board to providing the actual rolling stock. The trains and system like the truck, electrical and mechanical components. Agay. Narinig nyo guys? Ay, nabasa nyo ba? Narinig nyo ba? Ayan yung binasa natin. Diba? So, sabi po dito guys, ayan ito pala ayan EB isn't going to alone. Japan International Cooperation Agency, JICA, is on board to providing the actual rolling stock, the trains and system like the truck, electrical and mechanical component. You see, alam mo itong JICA guys, since pa ito, ang laki naging natulong sa atin pagdating sa ganitong mga malalaking proyekto. Kasi di kalidad talaga yan ang gawa nila. No, hindi totoo yun. Pati mga guys, mga materials, di kalidad talaga yan. Oo, pati yung Amerika, South Korea, Europe, yan. Ay, wag lang ang China, mga kababayan. Hindi pwede. O, di ba? Tuloy natin. And just to make sure no one is left behind, ADB will also continue providing, ayan, sabi dito, ADB will also continue providing, ayan, livelihood support and technical help for vulnerable communities affected by the construction. Oh, you see guys, kasi ito, dahil mahaba ito mga kababayan, sobrang haba ito napakahaba ito mga kababayan. Pero mo Clark to Manila, 'di ba? Aba, siyempre yung mga natatamaan ng mga bahay, hindi po pwedeng baliwalain. Ika nga, tutulungan sila. No, so malilipat sila siguro sa magandang bahay. Pag natatamaan yung kanilang pinagtayuan, hindi na sila pababayaan ng EDB. Siyempre, providing livelihood support. You see guys. Yan. For sure, ang matatamaan nito yung mga bahay dyan sa gilid or saan banda, ay di naman sila
hindi naman sila lugi kasi susuportahan sila. So, yun mga kababayan, ano po ang sinabi pa rito? Agoy, ayan. This project is more than just building tracks and stations. It's about connecting lives, greenings the future, and making daily commuters a whole lot better. Oh, and goes. Now that's trains we can all get behind. Ayan. OMG. Ano guys ang kapalagayan nyo? Tama po yun. Itong malaki talaga maitutulong nito. Lalo na sa traffic. Lalo na po sa mga commuter. Mga kababayan, baka talaga naman bubulusok ang paglago ng ekonomiya ng bansa kung ganitong pinuno ang mamumuno na magaling, si PBBM talaga. Lagi kong sinasabi, si Pangulong Marcos Jr. ang pinakamagaling na pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas, except lang yung ama niya. Sa totoo lang, iba yung ama niya. Well, sabihin na natin, siyempre yung ama niya, number 1, sa pangalawa. Pero grabe, itong basta Marcos ang mamuno, guys. Makikita nyo yung yung progreso baga, no? Tumaas ang employment rate, nagkakaroon ng trabaho, bumaba ang inflation, tingnan nyo yung mga bigas, 'di ba? Bumaba. Wow. Tapos kinikilala pa tayo sa buong mundo. Isa sa pinaka fastest growth economy sa Southeast Asia. Mayroon tayong video in-upload dyan, Biro nyo yung mga kababayan. Saan kayo makakita niyan? Sa panahon ni Digong, walang mga ganyang pinaka-fastest growth economy. Wala tapos yung rising star pa na sinasabi na yung in-upload natin. Wala yung sa mga panahon ni Digong, as in. Wala Alam nyo si Pangulong Marcos Jr., yung Pangulo ng Vietnam, correct me if I'm wrong. Guys pinuri niya si PBBM Pinuri niya dahil napakagaling mamuno. Sus, Mariusep guys. Sa totoo lang, nako maganda ito. Ako i-try ko magsakay dyan. Pag yan na natapos, pupunta ako sa Clark. Sasakay ako, pupunta ako Maynila. Tapos back and forth lang. Pabalik. Try ko lang sumakay kahit wala akong pupuntahan, di ba? Para maalala ko naman si Pangulong Marcos Jr. pag nakasakay ako diyan wow. Grabe Paalala po natin si PBBM sa mga ganyang mga klaseng mga big project niya. Especially guys, yung Cavite Interlink, malapit ng groundbreaking yan. Sabi ko sa inyo, itong mga malalaking proyekto, hindi po basta-basta na yan, gawin mo kaagad o groundbreaking mo kaagad bukas. No, proseso yan guys. Abutin pa buwan-buwan pa yan bago ma-implement yung groundbreaking bago magkaroon ng groundbreaking. Madaming ayusin kaya yan. Akala nyo basta-basta lang? Nako po, for sure, itong Metro Malolos, biro nyo, Malolos, Bulacan, tapos to Clark, and goes. Ang haba nito guys Bulacan to Clark, nako. Tapos Clark to Baguio, sino kaya ang gagawa niyan? Baka si Congressman Sandro na. Diba guys, kaya sabi ko, itong mga malalaking project, maalala po natin si Pangulong Marcos Jr. Tsaka yung Bukana Bridge sa Davao nag-start yan noong 2023. Baka sabihin nyo kay Digong, mali kayo, mag-research kayo under the Marcos administration, tulay po ng mga DDS yun, pinagawa ni PBBM. Research nyo, mayroon akong video dyan huwag kayong credit grabber, lalo na ito yung MCR MCR na ito hindi pwede nyo i-credit sa puon nyo kasi ito wala pang puste yan. So yun guys ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang palagay ko marami pang project magugulat na lang tayo. Even 3 years more left mag-end ang termino ng Pangulo. Pero itong mga project na ito mga kababayan, yung 1.45 billion dollars na ito, itong MCR na ito, fix na po yan, fix hanggang matapos ang proyekto na ito. Ganon din po ang Cavite Interlink.
fix na yung pera doon hanggang matapos. Kaya ang i-credit mo talaga yan kay PBBM under the kanyang administration. At kudos naman sa kanyang mga secretary in fairness, ha? Mga masisipag din mana sa Pangulo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.